So yun, no? So kumusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So pagpasensyahan nyo na po yung boses ko, no? Medyo namamalat po tayo, no? Yun nga mga kababayan. Galit na galit itong mga DBS, itong mga Duterte Bobo supporter, Duterte Basto supporter, Duterte Balahura supporter, kay Rizon Toveros. At dito po natin makikita kung gaano po talaga kakitid itong mga utak ng mga buwaka ng inang mga to. Kasi mga kababayan, no, meron po kasi pagkakataon, malamang isa itong parang ano eh, parang celebration ata siguro to, no? I'm not sure lang. Na pinunit ni Risa Ontiveros yung picture ni Sara Duterte. And actually mga kababayan, no, ang nakakagulat dito kung paano nag-react itong mga bobong mga DDS na to. Explain ko sa inyo, no, para makuha natin yung narrative mga ka-Streetwise, pakita ko sa inyo, no. So ito, nakita ko to kay Daryl Yap, okay. Ah, Post ito ni Daryl Yap eh. Sabi ni Daryl Yap, ito si Senator Rizon Tiveros habang pinupunit ang larawan ni Vice President Sara Duterte. So nakatag pa talaga si Sara, no? So nanunumbong. So ito po yung picture. Actually meron tayong video dyan eh. May video tayo niyan. And, and then mga kababayan, ngayon, dahil po dyan sa nangyari po na yan, na pagpunit nga po ng picture ni Rizon Tiveros, ni Sara Duterte, ito ngayon ang ganti ng mga DDS. So unang-una syempre si Daryl Yap. Sabi ni Daryl Yap, pag-inggit, punit. Hindi ko lang po talaga alam, no, kung ano pa ba yung mga bagay na dapat pang kainggitan si Sara Duterte. Wala na po akong makita. Well, bukod sa marami siyang pera, pero ang point dito, mga ninakaw naman yan. At saka boba po si Sara Duterte. So anong dapat kainggitan si Sara Duterte, no? So ngayon, ang ginawa ni Daryl Yap ito, tanyo naman, di ba? Inalayan niya ng ng pagkain. Talaga nag-effort talaga yung bakla, no, di ba? May picture ni Rizon Tiveros tapos inalayan niya ng pagkain. So parang patay. Di ba? Ang babaw, di ba? At bukod diyan mga kababayan, ito rin, tingnan niyo ito yung mga ito yung mga feeling matalino eh. Si Sas, so sabi ni Sas, Rizon Tiveros yung typical na passive-aggressive na mga bitchesa na pa-virgin sa mga Catholic all-girls school. Si Sara, yun talagang nag-aral sa University Belt na nopla kaagad. Okay, so ngayon mga kababayan, taka lang So nag-aral daw, di ba? So nag-aral pala sa University Belt. Okay. Di ba, teka lang, di ba merong chismis mga kababayan? Ewan ko lang kung confirm to, no? Di ba merong chismis na si Sara Duterte po ay kick out sa San Sebastian or San Beda, no? Ayun ang narinig natin eh. Okay, so ngayon pag-usapan natin to, no, kung gaano katanga tong mga DDS na to. Pero mga kababayan, hindi pa po nakakapanood ng video, ito yung video po na pagpunit ng picture ni Rizon Tiveros. Ito, may video dito, panoorin natin okay, teka lang, medyo ayusin natin yung camera. Yan. Okay, so tanggalin natin yung sound kasi may copyright to eh. Okay, tanggalin natin. Yan. So ito yan. Ito yung video. So tinan niyo Okay. Parang isang event ito mga kababayan. And kung makikita nyo dyan mga ka-Streetwise, no, yung bakla na yan, mga ka-Streetwise, no, natin, pinunit niya rin po kasi yung picture ni Presidente Bongbong Marcos. Yan mo, Yan So hawak niya yung picture ni PBBM. Yan. Una niya pinunit yung picture ni Presidente Bongbong Marcos. Tapos ang ginawa niya, pinasa niya kay Risa. Wait lang i-on lang natin. Yan. So tuwan-tuwa yung mga tao, di ba? Tuwan-tuwa yung mga tao, yan. Okay, yan, no, di ba? Parang show lang naman ito, di ba? Okay. Ayan. Okay. So ngayon mga ka-Streetwise, no, isipin ninyo actually ako napanood ko rin yung video po na to. Pinunit nung bakla, hindi ko kilala kung sino yung bakla eh. Pinunit nung bakla yung picture ng unity team, hinati niya. So yung isa si Sara, yung isa si PBBM. Tapos pinunit ng bakla yung picture ni PBBM, tapos pinasa niya kay Risa,
Si isa naman pinunit niya yung picture ni Sarah. So mga ka-streetwise no, kung offending talaga itong palabas na 'to, sana na-offend din sana kami. Kami mga taga-suporta ni PBBM, pero hindi eh. 'Di ba? Kasi tandaan natin, hindi lang naman po kasi picture ni Sara Duterte yung pinunit. Pati rin naman po kasi picture ni Presidente Bongbong Marcos pinunit. Pero sa atin wala lang eh, wala lang. Okay, nakakatawa na nakakainis ng konti, 'di ba? Pero wala lang eh. Pero sila kung makapang kung makapag-react sila, akala mo naman, 'di ba, pero para sa akin wala 'yan eh. Pero kahit ganoon ang gawin nila mga kababayan, hindi po nila pwedeng ipag-isang tabi yung nangyayari kay Sarah ngayon. So ito 'yon, 'di ba? So dito makita ngayon natin, okay, 'yan. So makita ngayon natin dito mga kababayan na kahit anong klaseng panlalait sa mga kritiko po ni Sara Duterte nila, hindi po nila mapagkakait at maisasawalan tabi na bumababa na po talaga yung trust rating tsaka yung bumababa na po yung trust rating po ni Sara Duterte. Ito yung pinaka-latest survey ngayon ng Tangere, no? So ngayon si PBBM po umangat. Si Martin Romualdez umangat. Si Gismundo umangat, tsaka si Escudero umangat. Si Sara lang po yung bukod tangi na bumababa na po sa mga surveys ngayon. So kahit anong gawin ng mga DDS na to, di ba? Kahit na magalit sila dyan, kahit na alayan pa nila ng pagkain si Rizon Taveros, kahit bastusin nila si Rizon Taveros, hindi magbabago ang pagtingin ngayon ng mga tao kay Sara Duterte na isa po siyang bratinela. Di ba? And actually mga ka-streetwise, no, ito yung pinaka-bullshit dito eh. So ito mga kababayan, ito ba? Ito na content ko na to kanina. Siguro alam nyo naman na ngayon po ay budget hearing sa Congress, sa House. So lahat po ng mga department heads po ng ating gobyerno ay pumunta. Si Sara Duterte lang po yung hindi pumunta. Kasi nga po, nag-swimming po siya sa Bicol. Alam niyo kung ano pinaka-bullshit na ginawa ni Sara Duterte dito? 2 days ago, nag-post si Sara Duterte na siya daw po ay nasa Davao. Yun nyo ha? 2 days ago. So, ibig sabihin nito, Lunes ngayon. So, ibig sabihin, Sabado. So, 21. So, ang pinapalabas ni Sara Duterte nung September 21, siya po ay nakipag-meet and greet sa Davao. So, ito sabi niya dito, meet and greet with Inday Sara, Supremacy Davao City. Masaya ako na nakasama ang ating mga kaibigan sa Inday Sara Supremacy noong nakaraang buwan sa Davao City. Alam niyo kung ano nakakagulat dito? Pinost niya ito, nakaraang buwan pa pala nangyari ito. Di ba? Nakaraang buwan pa pala nangyari ito. So, ibig sabihin para sa akin, panlito po ito kasi ang totoong nangyari mga kababayan, nung pinost niya po itong picture po na to, kasi sa akin napaka-unusual nun eh. Na yung nangyaring event nung nakaraang buwan, ngayon mo lang ipopost. Di ba? So ngayon mga kababayan, no, panlito po yan kasi in reality, noong September 21, yung Sara Duterte po ay nabubulakbol. Ito na content ko na to kanina eh. Bulakbol sa beach, Sara Duterte snubs house hearings to chill in Calaguas Island. So ito po ay, si Sara nun ay from September 21 to 22, at hanggang ngayon, 23, wala po si Sara Duterte sa Davao. Diba? So, nanlilito po yung tanga. Well, para sa akin, ayun ang pakakaintindi ko, ha? Pero ang point dito, mga kababayan, kahit po na anong klaseng panlalait ang gawin nila, sa mga kritiko po ni Sara Duterte, di ba? Nakita nyo naman siguro, di ba? Ngayon, nakinukuyog nila ngayon si Stella Kimbo at saka si Congressman Abante. Ayan na kinukuyog nila na si Abante, si Congressman Abante daw po ay parang, di ba, parang manyakis eh. Ayan ang pinapalabas nila eh. Parang psychopath, di ba? Kasi mga pictures na pinapakita nila kay Congressman Abante. At ganoon din po kay Stella Kimbo, na bakit daw ang daming gamit, bakit daw ang mamahal ng gamit ni Stella Kimbo. Pero ang point dito mga kababayan, kahit sabihin ninyo na ganyan,
yung mga nang babatikos kay Sara Duterte, hindi nyo pa rin may pagtatanggol yung mga anomalya at yung mga binabatong issue kay Sara. 'Di ba? Ang point ba dito sa kaka-ad hominem ninyo sa mga congressman natin tsaka kay Lison Tiveros, ang tanong ba dito, nasagot nyo ba yung 70 million na discrepancy ni Sara Duterte sa confidential fund? Tapos 300 million na discrepancy din ni Sara Duterte sa confidential fund niya sa OVP. Nasagot ba dito yung discrepancy ni Sara Duterte sa 200 billion 200 billion na discrepancy niya sa DepEd, 'di ba? Noong 2023, hindi. Wala. Walang nasagot. O, 'di ba? Sabi ko sa inyo eh. Basta DDS, baliktad ng utak. So yun mga kababayan, no? So pagpasensya nyo na pa yung boses natin, no? Sana bukas maging okay na po tayo. So kayo mga streetways, na masabi nyo nga po dito sa pagpunit nga po ng picture ni Rizon Taveros, di ba, sa picture nga po ni Sara Duterte. Para sa inyo ba, offending ba yon? Kasi ang point ko nga dito, kung offending yan, ginawa rin naman kay Presidente Bongbong Marcos eh. Pinunit yung picture eh. Kasi para sa akin mga kababayan, yung senyales po kasi ng stage na yon, nung stunt na yon, eh wala nang unit team. Pinunit yung unit team. Ayun yun. Di ba? Pero syempre, medyo ibang level po kasi kapag si Rizon Tiveros yung pumunit ng picture. Medyo iba. Pero para saan wala naman yun? Napaka-OA nyo naman, di ba? So yun mga ka-streetways, no? So paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, kung dyan pa sa Team Replay, syempre, pahingin na lang po ako ng like, and then kung di pa kayo nakakapag-subscribe, pa-subscribe na lang din po. At kung di rin naman po kalabisan, pwede nyo naman pong i-share itong video po na to. So maraming salamat sa inyong lahat. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video pag hindi na ako paus. So salamat po. Thank you po. Thank you po. Salamat. Bye-bye.